We'll see you soon. Ayan. Ano ba yang mga awkward naman, ano ba yan? Ang awkward naman, 'di ba? Wala, parang wala silang respetuhan, ew. 'Di ba, Ma'am Catherine Beltran? Oh, kasi sabi ni Panot noon, sa kanya mismo nanggaling yun, na di umano, ang boyfriend daw ni Kisen ngayon ay yung ex-boyfriend ni Alex. O, tapos si Alex daw ay boyfriend ni si Alex daw ay girlfriend na ni David. O, 'di ba? So yun yung ano, parang ang awkward nun mga kabarda na nag-swap sila ng girlfriend. Do you think ano, naniniwala kayo sa gano'n? Ako hindi, sa totoo lang. Sorry pero hindi ako naniniwala sa gano'n. Ang awkward nun, 'di ba? Napaka-awkward nun. Nagpalitan kayo ng ano, 'di ba? Kaya lumabas yung theory ng mga Barda fans na nagpapaselos itong si A. O, nagpapa-trending din si A gamit si David Licauco. Yun yung base sa theory ng mga Barda fans, 'di ba? So, hindi naman natin masisi ang Barda fans kung 'di ba, ganun nga ang way nung babae. Siguro nga may tendency na pinagseselos niya yung sila Kisen or yung dating ex-boyfriend niya, 'di ba? Hindi natin alam motibo talaga at all. 'Di ba? But kung totoo man 'yon, 'di ba? Ang babaw na ano, reason, 'di ba? Para 'di ba gawin mo sa pagkatao mo 'yon, 'di ba? Pagka ganun ng babae, ang cheap-cheap mo na, 'di ba? 'Di ba? Gumagamit ka pa ng ibang tao para lang 'di ba makapagpaselos. Awkward talaga. Di gawain niya ni D, 'di ba, Ma'am Trini? Tama ka, madam. Kasi sa totoo lang, nako, delulu daw ang Barda fans. At least tayo may mga BFF na pasmado ang bibig. Sila pictures na nga lang, debunk pa ni BU. Sabi ni Ma'am ano, 'di ba? Kaya nga eto trending na ano, eto nag-trending din 'to sa ano ko, sa page ko. Pinost ko kasi, in-upload ko kasi 'tong ano ko, 'to. Nag-trending din kasi ito. Asan na yun? Hindi ko makita. TikTok na lang. Ay, wala dito yung TikTok ko. Ito. Ayan. So, nakaka 20K na din siya. Ito. Yan. Kung paano nag-trending ngayon yan. Alam nyo kung bakit? Kasi, no, marami talagang asyumera na GF, entitled GF, pero makikita natin sa video na yan kung paano parang gustong batukan na lang ni David Licauco dahil sumasandal yung babae. Kahit sino naman siguro na lalaki may irita, di ba, gawin kang sandalan. Feeling close, ganon. Kaya ang balita natin is na babash diba? Itong babae. Kung mapapansin nyo mga kabarda, napabounce back talaga. Napabounce back yung ulo ni, di ba? Ayun o. Napabounce back talaga. Noong naramdaman ni A na umiiwas sa kanya si D, gumanon siya bigla. Di ba? Nung napasandal siya ng konti kay D, nung gumanon si D, naramdaman ni A, nag-iba yung mukha ni A, di ba? Tapos nag-bounce back siyang ganon. Ulitin natin kaya hindi natin masisi ang mga Barda fans na may ebidensya kitang-kita Kitang-kita kasi. Buti sana ko hindi kitang-kita kung paano, 'di ba? Naging awkward moments ito, 'di ba? Between D and dito nakangiti pa Ayan nakangiti pa si David diyan Ayan, nakangiti pa si David diyan Pero ang ending niyan makikita nyo. Ayan tingnan nyo
Kahit sino Diba? naman Oh. siguro na lalaki may irita, di ba gawin kang sandala? Ayun o, di ba? Oh, medyo lumalayo na si D kasi naramdaman niya na sumasandal na si A. So lumayo siya. Syempre, kung ikaw boyfriend ka, titigasan mo eh, di ba? Hahayaan mong sumandal sa iyo yung babae in the first place. Hahayaan mong sumandal sa iyo. Girlfriend mo yan eh. Di ba? Bakit mo iiwasan ng dibdib? Di ba? Ba't anuin mo na ano, hindi mo hahayaan na sumandal sa'yo. Of course, hahayaan mo na sandalan ka ng girlfriend mo because you are proud. 'Di ba? Proud ka na siya ang girlfriend mo at ikaw ang boyfriend niya. 'Di ba? Pero ito yung awkward moments na parang naging awkward yung itsura nila sa isa't isa. Ayan o. O, pansin nyo, parang nag-iba yung timpla ng muka. Kasi nag-bounce back si ano, 'di ba? Parang nahalata ni babae, ni A na umiiwas si David. So parang na-awkwardan siya. So nakahalata siya na umiiwas si David. Nag-bounce back yung ano niya, yung ulo niya. 'Di ba nakita nyo? 'Di ba? Ayan o. Oh, 'di ba? Nababash itong babae. 'Di ba? Parang yung ngiti ni A dito, naging awkward tapos yung mukha ni David naging seryoso. Ayan ngumuso na si David diyan. Kasi nagbabase tayo sa facts na nakikita natin. Hindi chismis 'yan eh. Kasi guys, hindi chismis 'yan. Uulitin natin. Facts check tayo rito. Hindi po chismis 'yan. And that was the original video taken, okay, doon sa event. And based on our analyzation, based on your analyzation, kitang-kita yung pagkairita ng mukha ni David dyan. Na nakangiti, pati yung ngiti ni A, nabawasan po. Nabawasan. Diba? Ng mga Barca fans. So, diba? Nakita nyo naging seryoso. Oops, parang gumanon si David eh. Hindi masisi ang mga Barca fans. Ayan diba? Ikaw bilang isang boyfriend, hindi mo tatablahin. Hindi mo tatablahin ng girlfriend mo ng ganyan. And David Licauco never ever do that to Barbie Fortesa. Never ever happens in Barbie Fortesa and David Licauco. Even sa mga events, okay? Kahit na kailangan nilang maging sweet-sweet sa event, okay? Or meron silang awkward moments sa mga event, never ever ginawa yan ni David Licauco kay Barbie Fortesa. Kasi kita naman ang ebidensya. Ayan bumaba siya. And ang palusot ng mga ano dyan, eto nga may mga nag-comment dyan. Ang palusot, di ba, eto, tulad niyang palusot nung ano, umiwas lang si David kasi may pelikula siya. Pwede rin ba namin sabihin ng mga Barda fans na kaya iwasan si David at si Barbie kasi mayroon silang kanilang pelikula. Pwede rin ba namin sabihin ganon? Kasi kayo pwede nyo sabihin. Pwede kayong mag-alibay ng ganon. So pwede rin namin siya i-alibay. Vice versa. Diba? Alam nyo ba yung vice versa? Barda bashers? Alam nyo yung tinatawag na vice versa? Baka hindi nyo pa alam yung vice versa. Diba? Research din pag may time. Kasi kung ano yung dahilan nyo, ginagawa nyo kasi ng dahilan eh, kasi nabisto. Nagkaroon ng conclusion yung mga Barda fans na ay oo nga umiwas pala si David. Hindi man lang hinawakan or inalalayan si A. Diba? Nagkaroon ng conclusion kasi ang Barda fans na oo nga kasi kung boyfriend talaga ni A si David, aalalayan niya kahit papaano. Diba? And onti lang po ang nagpre-pretend. And some of them hater talaga ni David ang nagpre-pretend. Diba? Na may relasyon ito. And based sa mga may contact sa loob, based on sa mga nakakakilala kay David, diba? Hindi naman, ang alam nila is kaibigan lang ni David ito.
And even nga yung family ni David, even nga si James eh. And I have a proof, 'di ba? May proof tayo na even si James Licauco tinatanggi niya si Alex. 'Di ba? Sino may mga proof diyan? Taas ang kamay. Press 1 na may mga proof diyan na sinabi ng kapatid mismo. Kasi ako may proof ako. Ayoko lang siya ilabas through social media kasi ano privacy eh. Ano 'yun personal ano 'yun, 'di ba? So ayoko nang 'wag na nating ikalat sa social media kung ano man 'yung nasabi ni James Licauco, 'di ba? Regarding dito, 'di ba? Kasi ako may evidence ako na mismo sinabi niya na wala naman sinasabi sa kanila si David na may relasyon sila ni Alex. So siyempre kung mayroon relasyon 'tong dalawa, alam na in the first place, alam ng family ni David. Am I correct? Make sense ba yung sinasabi ko rito? 'Di ba? Kasi kitang-kita naman yung evidence eh. Ano ba mas malinaw? Yung picture nyo o yung video? 'Di ba? Kasi mas malinaw yung video, yung full video. Ayan si Ma'am Catherine Beltran, meron din pala na evidence. So, ako may evidence ako na sinabi talaga yun ni James, 'di ba? At kilala ni James kung sino si Balisin Girl. So, mm. Mm. Dito sa upload ko puro positive, barda positive ang nandito. Oo. May nag-comment dito si LB Martel. GF naman talaga. Ikaw talaga fake news lagi. Ha ha ha. Totoo naman na magjowa. Wag mo gawing utu-uto kami, sabi ni LB Montel dito. Hindi nga nila ma-explain paano tayo naging fake news diyan. Nag-base lang tayo sa nakita natin. And that's my perspective. That's my own 'di ba? That's my own reaction sa nakita ko, 'di ba? Kung bibigyan ko siya ng mali siya, wala akong makitang mali siya at all. Kasi alam niyo yung nakita ko awkward. Ang awkward. 'Di ba? Ang awkward nung pangyayari. 'Di ba? Akala ko kilala ko rin si Balisin Girl. Dilulo din basher, sabi ni Ma'am Jessica Jones. 'Di ba? Anong pinagkaiba natin sa kanila? Sila nag-i-insist, tayo nag-i-insist. 'Di ba? Nag-aano sila, nag-pro-proclaim sila, tayo nag-pro-proclaim. Nagdidilulo sila, tayo nagdidilulo rin. Anong pinagkaiba nila sa atin? 'Di ba? Sa atin kasi yung mga pinapakita nila edited. Aminado sila, edited yung lumabas sa type eh. 'Di ba? Mismo kay Jim nanggaling. Tapos nagmalaki sila. Eto hindi na edited ito according kay Jim hindi na edited to kasi video ito. Magkasama sila. Okay, magkasama sila. Okay, then what? I-assume namin na sila talaga magjowa. Kahit na alam namin, for example, na kaibigan ni Alex yan, may common friends sila at pareha silang invited. So, hindi ba pwede munang gano'n? Kailangan mag-conclusion agad kami na ito ay girlfriend talaga ni David. 'Di ba? So, hindi naman kami ganun kababaw. Okay? Hindi kami ganun katanga. Hindi kami ganun pinanganak kahapon. Hindi kami pinanganak kahapon. Dumaan kami sa 9 months hanggang naging 1 year old, 2 years old, 3 years old, hanggang nagkaedad kami. Hindi kami pinanganak kahapon na bigla mo na lang sasabihin na, may sinabi ka, paniwalaan na namin. Hindi. Magbe-base kami, 'di ba? At sa nakikita namin. And according sa nakita namin, awkward 'yon. Awkward 'yon na iwang ka, 'di ba? Lumayo sa'yo, kulang na lang itulak ka pa harapan. 'Di ba? Para lang wag kang sumandal sa kanya. Kasi ginagawa mo siyang sandalan. 'Di ba? At nahalata nung babae 'yon. 'Di ba?
nag-bounce back ganun yung ulo nung ano. 'Di ba? Saka very supportive si James sa kuya niya. Oo, 'pag nagva-vlog si D, oo, 'pag tungkol sa love life ng kuya niya. Sabi ni Ma'am Catherine Beltran, "Oh, hangga't hindi nagsasalita si David, mananatili ang barda. Maging positive pa rin tayo this 2026." Sabi ni Ma'am Melanie Merced. Alam nyo, ah, natatawa ako dun kila Jim. Binabalita na raw halos ng lahat. Oo, ng nasa social media platform, binabalita na raw lahat na rumored girlfriend. Kaya nga rumor eh. Hindi nyo ba alam yung salitang rumor? Diba? Kasi si David at si Barbie rin naman eh, may rumor. Rumor din yan eh. Oh, na di umano ay may relasyon sila, low-key sila. Rumored low-key rin ang barda. 'Di ba? Kahit nga kay Jameson Blake sa kay ano, 'di ba? Kay Barbie, meron din kayong rumored. Oh, eto pa kaya. So kailangan pag rumored paniwalaan agad. 'Di ba? Kasi kayo hindi naman namin kayo pinipilit in the first place. Never ever namin kayong pinilit, okay, na ma-inlove sa barda. Never ever namin kayong pinilit, okay, na maniwala sa barda. Never ever din kasi kaming pinilit ng barda na maniwala sa kanila. Kung ano man ang merong mutual understanding sila. Never ever nila kaming pinilit. Okay? Kung masaktan kami, in the end of the day, kasalanan namin yun. And it's not your fucking problem. It's our problem in the end of the day. Diba? Hindi nyo na problema yun. Parang ganito lang yan eh. 'Di ba? Parang ganito lang 'yun, mga kabarda. 'Di ba? Meron kang kapitbahay, okay? May kapitbahay ka dahil pakialamera ka ng malala, no? Dahil sa sobrang inggit mo at sa sobrang may pakialam ka sa buhay niya. Lahat na lang ultimo kinakain sa araw-araw pinapakialaman mo. In the end of the day, namatay yung kapitbahay mo. Okay? In the end of the day, namatay yung kapitbahay mo. Problema mo 'yon? Hindi mo problema 'yon. Problema pa rin nila 'yon. Problema pa rin ng pamilya niya 'yung kung saan kukuha ng panlibing, saan kukuha ng ano. Kasi never ever ka naman inistorbo ng kapitbahay mo. Pero sila kasi problema mo sila. Did you get my point? Ganyan usually yung mga chismosa sa kabilang kanto, ganyan. Yung pag nadaan yung anak mo na dalaga, pinagchichismisan. Uy, alam mo ba yung anak ni ano? Ni Tonyang? Oo, 'di ba? O tapos napadaan ka, "Hoy Tonyang, nakita namin yung anak mo. Alam mo ba yung anak mo, 2 araw magkaibang lalaki yung kasama." 'Di ba? O tapos 'pag sinagot kayo ng kapitbahay, "It's not your fucking business." Ano naman kung may kasama yung anak ko 2, kaibigan niya yun. Malisyosa lang kasi kayo, sasabihin nung nanay. Kaibigan niya yung isa, pinsan niya yung isa. Oh. Pinsan niya ba yun? So ngayon magugulat kayo, pero may pakialam pa rin kayo. Kasi bakit? You know why? Kasi nga feeling nyo, 'di ba? Feeling nyo entitled kayo. 'Di ba? Entitled kayo sa mga nararamdaman ng ibang tao. 'Di ba? Entitled kayo na pakialaman yung nararamdaman ng ibang tao. Entitled kayo na pakialaman yung nararamdaman namin. In the end of the day, hindi nyo kami problema. 'Di ba? Wala nga kayong pakialam sa buhay-buhay namin eh. May pakialam lang kayo, 'di ba? Sa paniniwala namin. Dahil gusto nyo maniwala maniwala kami sa paniniwala nyo. 'Di ba? And hindi mangyayari 'yun. 'Di ba? Kasi nga nung merong Jack Roberto at merong Kisen sa magkabilang panig, may supporter pa rin ng Barda. Barda pa rin 'yan. 'Di ba? Nung nawala si Jack Roberto, nawala si Kisen, barda pa rin 'yan. So, what do you expect right now? Kung meron mang, 'di ba? Kung meron mang Alex Manalang at ipasok na natin sa usapin si JB. Oh.
'di ba? Jameson Blake. If ever meron man sila niyan, oh, may mababago ba sa Barda? Wala, Barda pa rin 'yan. May mababago ba sa amin? Wala, Barda pa rin kami. Kasi bakit? Hindi nyo kasi makuha yung point of view namin na kami ay sumaya sa Barda. Hindi nyo maano, hindi nyo makuha yun. Hindi nyo makuha yung perspective na yun. Hindi nyo makuha yung mentality na yun. You know why? Because you are fucking basher. No matter what happened, mamatay ka man sa inggit, basher ka pa rin. Diba? Oh, marami nanonood na basher sa atin. Alam nyo kung bakit? 122 likes pa lang tayo. Pero ang nanonood sa atin more than 200 people. Do you think walang basher dyan? Wala sila Jim Panot dyan? Naandyan sila Jim Panot, of course. Naandyan yung mga pakialamerang basher natin. Oo, naandyan sila, nakikinig sila at galit na galit sila sa atin, nanggagalaiti sila sa atin because, 'di ba? Na ipaliwanag natin ng maayos. Kaya natin mag-explain ng ganito na never ever nilang kayang gawin. 'Di ba? Never ever kayang gawin ng mga basher. 'Di ba? Never ever nilang kayang gawin yung ginagawa natin dito na ine-explain natin punto per punto, point to point. Oh. Pinupunto natin yung point of view ng bawat isa sa atin na never ever nilang nagawa. Dahil ang alam lang nila na gawin, manira. Oh, 'di ba? Oh, may nahiya. Oh, 125 na likes natin. Oh, natumbok mo, mamang. Yan ang gusto nila. Tayo ay sumunod at maniwala sa kanila. Lalo na yan si Panot. 'Di ba? Ba't kami susunod sa inyo in the first place? Sino kayo? Pagmamay-ari nyo kami? Pagmamay-ari nyo ang fandom ng Barda? Pagmamay-ari nyo desisyon namin? 'Di ba? Kung kami nga ni Mamang KJ, ni Mamang Biyu, 'di ba? Kami never ever namin sinabi sa mga nanonood sa amin, no? Na eto dapat gawin nyo. Eto dapat yung suportahan nyo. Barda pa rin tayo. Ano pa rin yung ano inyo? No. Lagi namin sinasabi, it's up to you, paniwalaan nyo kung anong dapat yung paniwalaan. Nakikita nyo naman eh. May nakikita kayo, hindi kayo bingi, hindi kayo bulag. Nakikita nyo. Kayo na mag-analyze. Matalino naman siguro kayo mag-analyze ng situation. Kayo mag-analyze ng mga nakikita nyo. Diba? Hindi tayo pinanganak kahapon. Diba? Na tinuturuan pa. Okay? Tumanda na tayo, nagkaedad na tayo. And here we are. Diba? Kaya nating maging independent supporters. Diba? Kasi puro bash ang ginagawa nila, walang explanation. Correct, Ma'am Catherine Beltran. Walang highlights. Narinig nyo ba si Panot na may highlights ng explanation? Wala at all. Diba? Ang lagi niya sinasabi, hate threats. Hate threats ang pinapakalat niya. Ayawan nyo si David. Diba? Ayawan nyo si David. Yun yung yun yung laging sinasabi. Hearsay. 'Di ba? Hearsay. Ano ba pinagkaiba ng sinasabi nila sa sinasabi ng ibang tao? Sinasabi ko. Kaya nga sabi ko lahat ng lumalabas sa social media, hearsay yan. You know why? Wala naman lumabas na totoo sa bibig, 'di ba, ng ibang tao. 'Di ba? Hangga't hindi sa kanila nang gagaling yan. Kasi kahit nga sila dinadaya nila, sometimes kung tayo nga nadadaya natin sarili natin, sila pa kaya. Marami diyan nagtago ng anak. Kahit na may nagbabalita, ay may anak si ganito, may anak pala si ganyan, tinago nila. You know why? May career silang pinapangalagaan. Diba? And according naman kay Barbie kay David, sabi nila, mas gusto nilang low-key. Ayaw nilang pinag-uusapan yung love life nila. Diba? Lesson learned nga, sabi ni David. Kasi, tapos si Barbie rin, ganun.
Sabi niya, baka kasi, kaya ayaw nilang ipaalam yung love life kasi pagka nalaman yung love life, panghihimasukan. Which is totoo naman. Diba? Kaya nga always kung sinasabi rito, masaya tayo pag kinikilig tayo. Kasi kinikilig tayo eh. Saka nakakita kinikilig malungkot. Diba? Of course, masaya kami. Diba? Pag nakikita tayo na masaya, sabi ko nga sa inyo is ganito yon. Para tayo yung nagwo-worship. Okay? Para tayo yung nagsisimba. After natin magsimba, okay, sa mga churches natin, kung ano man yung ano mo, 'di ba? After mo magsimba, susubukan ka ng demonyo kung matindi yung faith mo, 'di ba, sa Panginoon mo. Gagamit ang demonyo ng ibang tao para mabuwisit ka. Mawala ka sa alignment. Hindi ka makapag-isip ng tama. Dahil ang demonyo, ayaw nilang masaya ka. Kaya gagawa sila ng way para ma-stress ka. Gagawa sila ng way para mamroblema ka. Pero ang Diyos, iba po. Pagka ang Diyos, totoong Diyos, gusto ka, lagi ka masaya, mapagmahal. Kaya kahit problemado ka, masaya ka pa rin, di ba? Kasi nagbibigay ang Diyos ng tao na makakapag-relieve ng stress mo. Pero ang demonyo, magbibigay sa'yo ng tao na ikai-stress mo. Oo. Kaya si Jim ay sa makatuwid, ginagamit ng demonyo para mag-spread ng ikabwibuisit, no? At ikadi-disalign ng ng mentality mo, ng mood mo, ng tawag dito, ng good mood mo sa araw-araw. Kaya pansinin niyo yung mga nanonood kay Jim, bad trip, di ba? Bad trip. Wala kayo napansin. Ayan si Sis Raquel na naandyan nanonood. One time, 'di ba? Pagkagising pa lang, wala pang muta-muta, wala pang kape-kape. Nabalitaan niya yung picture na yan, sinend sa kanya yung picture na yan na nakasandal di umano. Na bad trip siya. Sinend pa sa akin ni Sis Raquel yung pagising ko, ganun din ako. Na bad trip ako. Sabi ko, ano ba to? Ano ba tong ano na to? Ano ba tong, 'di ba? Kasi nagpakawala ang demonyo ng bad vibes eh. Gumamit siya ng tao na makakapambuisit ng ibang taong masaya at may katinuan ng buhay. Kasi nga si Jim, walang katinuan ng buhay. Pansinin nyo, wala siyang flex sa family niya. So hindi natin alam ang background niya kung yan ba tinakwil na, yan ba ay namumuhay mag-isa, yan ba ay bitter kasi walang love life sa buhay. Diba? So hindi niya intention na ikaw ay maging masaya. Intention niya na ikaw ay mabuisit araw-araw. Yaan ang trabaho niya dahil nagpapagamit siya sa demonyo. Kasi ang demonyo, gusto niyan unhappy ka at all. Tinuturo po yan sa lahat ng simbahan. Kung nagsisimba kayo, tinuturo yan ng pare. Kung born again Christian naman kayo or kung anong estado nyo, kahit sa Quran, tinuturo yan. Kahit sa Iglesia ni Cristo, tinuturo yan. Walang nagturo ng masama sa church. Okay? Ang tinuturo diyan kung paano mo lalabanan yung kademonyuhan ng ibang tao. Kasi yung ibang tao, ginagamit ng demonyo para masira yung alignment or yung faith mo kay God. Okay? Yung faith mo sa ginagawa mo. Okay? Ma-disalign ka. Kung baga, tuwid ka na, may makakasalubong kang tao, 'di ba? Naaawayin ka. Sino nagdra-drive dito? Sometimes ang ganda ng mood nyo, no? Example lang ko lang kayo. Kasi ako nagdra-drive ako. Ito ang technique. Bibigyan ko kayo ng technique para hindi kayo mapaaway. Try this. Try this. Kunwari, may nakabanggaan kayo or bumangga sa inyo. For example, bumangga sa inyo.
Kayo yung agrabyado. Kayo yung agrabyado. Alam niyo kung papaano kayo hindi mapapaaway. Bumaba kayo ng sasakyan. Puntahan niyo yung driver na nakabangga sa inyo. Kamustahin niyo muna siya. Are you okay? Hoy, okay ka lang? May damage ka ba? May masakit ba sa katawan mo? Are you okay? Kasi that is accident eh. Aksidente yan, walang nakagusto niya. Walang naging walang gustong tao na siya'y maaksidente. All of a sudden happen, 'di ba? Oh. Siguro careless siya, 'di ba? Na pwede niyong pag-usapan. Ganunin niyo agad yung tao, maniwala kayo. Sasabihin nun, hindi, ay, okay lang po ako. Then masesettle niyo na maayos. Sir, paano po kaya yung yung damage? Kasi may darating naman diyan na pulis na mag-a-arrange sa inyo kung sino yung may kasalanan, ano bang nangyari. Pero wag niyo kasi nangyari na sa akin 'yan. Nangyari na po sa akin 'yan na naka-stop ako, may bumangga sa likod ko. And then bumaba ako, sabi ko, "Are you okay, ma'am? Are you okay, sir? May masakit ba sa inyo? May masakit ba yung paa niyo?" Sorry alam niyo, sabi niyo sa akin, "Sorry hindi agad ako nakapag-brake." Oo, kasi may tumawag kasi. So, ina-admit niya na kasalanan niya, 'di ba? Gano'n kasimple 'yon. Pero itong mga tao na ito, punong-puno ng ano 'to sila Jim at 10 ng nila, ng kampon nila, sila ay nagpapagamit sa demonyo. Aminin man nila sa hindi, demonyo yung tumatakbo sa utak nila. Demonyo yung tumatakbo sa puso nila. Demonyo yun. Hindi Diyos yun, demonyo yun. Kasi bakit? Mas gusto nila na may naiinis sila. Gusto nila na may naaasar sila. 'Di ba? Yun yung gusto nila. 'Di ba? Kaya nga tinatawanan lang natin sila, natatawa na lang tayo. 'Di ba? Isipin niyo na lang, okay, may mental disorder sila na kailangan nating intindihin. Ganun na lang, 'di ba? Isipin na lang natin mga kabarda, meron silang mental health na hindi pa nagagamot or hindi nila alam na meron silang mental health. Okay? So, ayun lang mga kabarda, maraming salamat. 2 hours din tayo, no? At nawa ay makatulog na kayo ng maayos. Ako'y pagod na rin. Galing pa ako sa biyahe at kailangan ko na rin magpahinga. Babalik pa kasi ako ng Mindoro ng Saturday night. Hindi. Sunday morning. Babalik pa ako kasi kailangan kong bumalik sa tita ko doon sa Mindoro. So magkita-kita tayo. Siguro mga pa ako ron. Depende. Nakadepende. At salamat sa panonood. Ayan. Thank you so much po. I hope naiintindihan nyo yung natin dito. 'Di ba? Pag-discuss ng topic natin at pagpapaintindi na rin ng situation ngayon ng Barda at situation ng mga nangyayari sa Barda. Piliin po nating maging masaya. Piliin po nating maging malakas. Piliin po nating wag mabarda. Okay? Nababarda kasi kayo lagi. Barda na nga tayo, nababarda pa kayo. Okay, I love you guys. I love you everyone. Mabuhay po kayong lahat. Once again, magsama-sama po tayo for another video tomorrow. Magsama-sama tayo. Once again, ito po ang inyong lingkod, Mother ang Baklitang Mimosa na talagang kinabibwisita ng iba. Walang iba ko hindi ang inyong Mamang Pickles. Spread love and peace, guys. Thank you. And have a good night. Have a good